At yun nga ng mga bayan, pag-usapan nga po natin ito pong matinding banat po ni Congressman Miao Kiko Barsaga dito po kay dating DILG secretary si Sir Abalos si Benhur Abalos. Ito po mga kabayan basahin po natin yung balita patungkol nga po dito. Galing po sa ang balita ngayon. Ano to, Lodi? Congress Miao sumagot sa open letter ni Abalos. Bumuwelta si Representative Kiko Barsaga sa open letter ni dating DILG Secretary Benhur Abalos gamit ang isang tanong na punong-puno ng pasaring. Ano to, Lodi? Ipinost ni Barsaga ang komento sa mismong Facebook post ni Abalos kalakip ang isang larawan na kung saan makikitang yakap-yakap ni Abalos ang isang babae sa tila pribadong lugar. Ayon sa mga netizen, ang naturang babae ay hindi umano ang kanyang asawa. Ipinost, sa nasabing open letter, nanawagan si Abalos kay Barsaga na maging huwaran sa kabataan. Ito daw po yung sabi kasi ito daw po yung sinabi ni Abalos. Bilang ama, ipinagdarasal ko na gabayan ka sa mga hakbang na tatahakin mo at maging mabuti kang halimbawa sa susunod na henerasyon. So parang ang nangyari po ay pinayuhan po ni Benhur Abalos itong si Congress Miao. In English, mga kabayan, as a father, I pray that you be guided in the actions you will undertake moving forward, and that you set a good example for the next generation. Hindi tuwirang sinagot ni Barsaga ang nilalaman ng liham, ngunit ang kanyang meme-style comment ay tila direktang tanong, ikaw ba ang huwarang sinasabi mo? Nagugat ng alitan matapos hindi makadalo sa oras si Barsaga sa ethics hearing ng Kamara na pinamumunuan ng pamangkin ni Benhur Abalos na si Representative JC Abalos. Matapos nito, nagsimula ng magbatuhan ng banat sa social media ang dalawang panig. Dinipensahan ni Benhur ang kanyang sariling pamilya. Nais kong linawin na habang ako'y nasa DILG, wala akong kinalaman sa mga flood control project. Ganoon din ang pamangkin kong si JC. Ngunit sa halip na sagutin sa parehong tono, tila mas piniling gumamit ng satrikal at visual na tugon si Congressman Barsaga. Isang estratehiya na ngayon usap-usapan at tinatawag ng ilan na isang sampal nga po ito na may halong biro. Ito po yung yung larawan. Kabayan, yan po yun. Yan po yung inireply ni Congressman Barsaga dito nga po sa pangingialam ni Benhur Abalos. Diyan sa Kongreso, mga bayan. Baka po nakakalimutan na po ni Sir Benhur na wala na po siya sa gobyerno. Hayaan na po niya yung mga taong gobyerno ang ang kumayos ng sarili nilang gulo, mga kabayan. Paano? Siyempre, pamangkin po niya, di ba? Pamangkin daw po niya si JC Abalos na isang congressman. Siguro, dinadalya rin si Congressman Barsaga. Sumasagot lang po si Congressman Barsaga. At ngayon nga po, parang pinagtutulungan po kasi si Tito Benhur sumasagot na rin sa Facebook. Ayun, natamaan ka po tuloy. Ni Sir Kiko Barsaga. Yan yung napapala mo. Kasi masyado ka po nakingialam, sir Hindi ka naman po nanalong senador. yun Ito mga kabayan, para sa iba pa balita, ito, panoorin po natin si dating hindi na po bago dahil alam naman po natin na umalis na po itong si Attorney Vic Rodriguez kay Bongbong Marcos. Ito po mga kabayan, panoorin po natin iba pang balita patungkol nga po dyan sa corruption pa rin po ng flood control. Attorney Vic, pasok po. 97%. 70% ng Pilipino. Tinig po kayo 97%. 77% ng Pilipino ang nagsabing laganap, masahol, talamak at garapal ang kurakot at pagnanakaw
at korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Hindi ko po sinabi yan, hindi po sinabi yan ng kung sino lamang. Ito po ay base sa isang national survey na isinagawa kung saan 77%, 97%, an overwhelming respondents, an overwhelming number of Filipinos surveyed ang nagsasabi na laganap, talamak, garapal, masahol ang kurakot, pagnanakaw at korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Kaya po hindi talaga may tatanggi yung daluyong ng korupsyon karamdam ho ng mamamayang Pilipino under this present administration. Ang lahat ng pong ito, paulit-ulit po nating sinasabi, even in the past, hindi ba? The Alpha and the Omega, hindi po yung kontratista, kundi po yung simula't hangganan ng korupsyon sa ating bansa ay nakaugat, nakaangkla, nagmumula at matatapos sa ating taunang budget. Yung ating national budget, yung ating GAA, yung General Appropriations Act. Ito po marahil ang pinakamahalagang piece of legislation that our Congress passes every year. Ito na po, bukod lamang kung merong economic stimulus o meron pong higit pang mahalagang batas na ipapasang ating Kongreso. Pareho po yan, yung mababang kapulungan at yung Senado. But bar none, ang ating pong taunang budget, ang pinakamahalagang piece of legislation na ipinapasa ng ating Kongreso at pinipirmahan ng ating Pangulo. Yan po ang katotohanan. Kanya nga po, hindi ba, there is a very, very big uproar dito sa nangyayaring flood control funds anomaly, nangyayaring flood control ghosts projects, yung walang kamatayan at walang katuturang AKAP, AYIX, at kung ano-ano pang ayuda. Ginawa na nga tayong ayuda nation, especially ngayon pong 2025. Tatandaan nun ninyo, kasabot din ng COMELEC, in-exempt po nila sa mga prohibited acts ng kampanya, yung pagmumudmod, yung pamimigay ng AKAP at AYIX, at kung ano-anong ayuda. Vote buying pong malinaw yan. Vote buying na malinaw, subalit siyempre si Chairman Technical Glitch ay bahagi po ng kanilang aparato, in-exempt po iyan, tingnan ho ninyo. Pagka may baha, may bagyo, may lindol, wala na hong namimigay ng ayuda, wala na hong namimigay ng AKAP, nawala na po yung namumudmud ng AYIX. Yung mga palagi ang suki ng AKAP at AYIX. Nagkaunawaan naman po tayo noon, nagkaintindihan tayo kahit sa mga probinsya. Ang ating pakiusap sa inyo, kunin nyo, pera nyo yan. Pero iboto ninyo kung sino ang nasa inyong konsensya, puso, diwa at damdamin. Ginawa po nyo yon. Siyempre, hindi naman natin kontrolado ang makina at palagi namang ginagamit ng COMELEC yan, lalo na kung ang chairman pa rin ay si Chairman Technical Glitch, yan po ang mangyayari. Subalit, ngayon ho, dahil nga ang ating layunin ay itaas ang antas ng pampublikong diskurso, higit na mapalawak, mapalalim at buksan ang inyong kamulatan, tingnan ninyo, nakailang sakuna na. Ang daming lugar, patuloy na nakababad sa baha. Meron pa bang AKAP? Meron pa bang AYIX? Sabi nila, i-institutionalize o hindi lamang daw po pang eleksyon yan, year-round daw po yan. Nasaan na? Nasaan na yung mga maiingay na nagbibigay ng AKAP at AYIX? Kaya nga ho, di ba, ang ating kritisismo, ang ibig palang sabihin ng AKAP, ang kakapal ng aming pitaka ng mga tiwaling politiko. And true enough, days after the midterm election, pumutok na po itong hindi na maaawat na flood control funds anomaly. Ulitin ko ang punot dulo po ng korupsyon sa ating bansa ay ang ating taunang national budget. Yung yearly GAA, especially for this year,
when the President, si BBM, pinirmahan niya yung invalid, unlawful, illegal, immoral, and unconstitutional 2025 national budget.